Ikinukwento ang lahat mula sa pananaw ni Michael Sullivan Jr., isang alaala ng 6 na linggong inilakbay niya kasama ang kanyang ama. Sa panahong iyon niya unang tunay na nakilala kung sino ang kanyang ama. May nagsasabing mabuting tao si Michael Sullivan Sr. Ngunit may iba ring naniniwala na wala siyang kabutihan ni kaunti. Taong 1931. Tahimik ang buhay ni Sullivan Sr. Isa siyang mapagmahal na asawa at ama ng 2 batang lalaki. Ngunit sa likod ng katahimikan, siya ay lihim na enforcer ng Irish mob na pinamumunuan ng makapangyarihang si John Rooney. Para kay Sullivan, si Rooney ay hindi lamang isang boss kundi isang tunay na amang hindi niya naranasan. At para sa kanyang mga anak, si Rooney ay tila isang mapag-arugang lolo. Isang gabi, sa burol ng isa sa mga tauhan ni Rooney, nagalit si Finn McGovern. Sa harap ng lahat, muntik na niyang ilantad ang mga maruruming gawain ng kanilang grupo. Pinigilan siya agad ni Sullivan at ni Connor Rooney, ang padalos-dalos na anak ni John, at sapilitang pinauwi. Ngunit gabing iyon, nagtago si Michael Jr. sa likod ng kotse ng kanyang ama, dala ng matinding kuryosidad. At doon niya nakita ang katotohanan. Nakita niya nang harapin ni na Sullivan at Connor si Finn, inaakusahan ang yumaong kapatid nitong si Danny na nagnakaw sa kanilang amo. Mariing itinanggi ni Finn, at sa halip ay si Connor ang kanyang pinagbintangan ng pagtataksil. Hindi nakapagpigil si Connor at agad siyang binaril. Napilitan si Sullivan na tapusin ang trabaho at patayin ang natitirang mga tauhan. Ngunit sa kabuluhan, napansin ni Connor si Michael Jr. na nanonood mula sa dilim. Sa takot na madamay ang anak, pinangakoan ni Sullivan si Michael Jr. na pananahimik. Ngunit mula noon, nagbago na ang bata. Tumangging kumain, malamig ang tingin, at hindi na inosenteng anak. Alam na niya kung saan nanggagaling ang perang bumubuhay sa kanilang pamilya. Mismong si John Rooney pa ang nagpunta sa bahay nila upang balaan si Michael Jr. na dapat manatiling lihim ang kanyang nakita. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa anak niyang si Connor. Dahil sa kanyang inggit at takot kay Sullivan, nagbalak itong ipapatay ang kasama ng kanyang sariling ama. Gumawa siya ng peking liham at nilanzi si Sullivan sa isang patibong. Hindi nagtagumpay. Ngunit may isa pa siyang hakbang. Habang wala si Sullivan, pinasok ni Connor, nakasuot ng maskara, ang tahanan ng mga Sullivan. Doon, malamig na pinatay niya si Annie, ang asawa ni Sullivan, at si Peter, ang bunsong anak. Si Michael Jr. lamang ang nakatakas, nagtago at nanginginig habang pinapanood ang sariling ina at kapatid na wala ng buhay. Dumating si Sullivan huli na, at ang kanyang mundo ay tuluyang nagdilim. Bagaman binugbog ni Rooney si Connor nang malaman ang ginawa, hindi niya kayang itakwil ang sariling anak. Alam ni Sullivan na mula sa sandaling iyon, hindi na sila titigilan ng mob. Kinuha niya si Michael Jr. at magkasama silang tumakas. Sa desperasyon, binigyan niya ng baril ang bata, bagaman taimtim ang kanyang dasal na hindi ito kailanman gamitin. Nagpunta si Sullivan kay Frank Nitti sa Chicago, ang kanang kamay ni Al Capone. Nagmakaawa siyang payagan siyang patayin si Connor kapalit ng serbisyo kay Capone. Ngunit tumanggi si Nitti, hindi kayang putulin ni Capone ang koneksyon sa mga Rooney. Sinabihan siyang limutin na lang ang lahat. Ngunit para kay Sullivan, wala nang atrasan. Samantala, nagpasya si Rooney, bagaman mabigat sa puso, na ipapatay si Sullivan. Inutusan si Nitti na ipadala ang isa sa mga pinakakilalang mamamatay tao, si Harlan Maguire, isang litratista ng mga bangkay na lihim na asasin. I shoot the dead bodies. That is, I don't kill them. I should hope not. Get out! What? What's going on? Get out! Hey, what do you think? Habang tumatakas, lalo pang lumapit ang mag-ama sa isa't isa. Naging driver ni Sullivan ang kanyang anak, at sila'y nagsimulang magnakaw ng pera ng mob mula sa iba't ibang bangko. Hindi para yumaman, kundi para gipitin ang mga Rooney at pilitin silang isuko si Connor. Unti-unti, natuto si Michael Jr. ng responsibilidad at tapang. At sa mga mata ng ama, nagsisimula na siyang maging isang ganap na lalaki. Ngunit mahigpit ang kapalaran. Sa isang hotel, tinambangan sila ni Maguire.
Habang nagpapagaling, naglakas loob si Michael Jr. na sabihin ang kanyang kinikimkim, na pakiramdam niya, hindi siya kasing mahal ni Peter. Malungkot ngunit tapat ang sagot ng kanyang ama, mahal ko kayong dalawa. Si Peter ay mabait at inosente, samantalang ikaw ay gaya ko. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong matulad ka sa akin. Kalaunan, hinarap ni Sullivan si Rooney sa loob mismo ng simbahan. Ipinaalam niya na matagal na niyang alam ang mga kalokohan ni Connor. Alam din ito ni Rooney, ngunit bilang ama, pinili niyang pumikit. Gabi ring iyon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, nag-ambush si Sullivan. Isa-isa niyang pinaslang ang mga tauhan ni Rooney, at sa huli, si Rooney mismo. I'm glad it's you. Sa basbas ni Nitti, natunton at pinatay ni Sullivan si Connor. Pagkatapos, dinala niya si Michael Jr. sa Perdition, sa tahanan ng kapatid ni Annie. Doon magsisimula ang bagong buhay ng kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa tabi ng lawa, sa isang tahimik na bahay, lumitaw si Maguire. Binaril niya si Sullivan. Iniwan itong naghihingalo. Sa sandaling iyon, hawak ni Michael Jr. ang baril. Nakaharap niya ang mamamatay, at nasa kanya ang pasya, papatayin ba niya, o mananatiling inosente. Hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo. Sa kanyang pag-aatubili, nakakuha si Sullivan ng lakas upang barilin si Maguire at tapusin ang laban. At sa kanyang huling hininga, natagpuan niya ang kapayapaan, dahil alam niyang hindi magiging katulad niya ang kanyang anak. Lumaki si Michael Jr. sa ilalim ng pangangalaga ng mabait na mag-asawang minsang tumulong sa kanila. At tuwing tinatanong siya ng mga tao kung mabuti bang tao o masama ang kanyang ama, wala siyang binibigay na tuwirang sagot. Ang tanging sagot niya ay, ama ko siya.